Hindi ka nababagabag na namatay yung vice mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Si Tevez nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Nandito po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Kapag ikaw ay nasuspende, sinong papalit sa'yo? Yung Vice Mayor po, sir. Vice mayor. Kapag napatay ang vice mayor, sinong papalit? First na consular po. Which is your father. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. Sino po sa member ng PNP na kung narito na nag-inform po kay Mayor Dale Chan na yung kanyang vice mayor na ambush? Sino po yung, andito ba? Yung police na nag-inform kay Mayor? And I need to know what was the reaction of the Mayor when he received that information. Si Mayor na tanongin natin. Mayor, may police ba na nag-inform sa'yo na napatay, inambos yung vice mayor mo? Wala po, sir. Wala. Wala po, sir. Paano mo Bali, nalaman na inambos si vice mayor? yung municipal administrator po namin, sir. Sinabihan ka Opo, sir. na inambos yung vice mayor mo. Opo, sir. Anong ginawa mo? Sinabihan ko po na i-report sa police po tapos puntahan po nila, sir. Ni-report sa police. Opo, sir. Ano, hindi ka nababagabag na namatay yung vice mayor mo? Babagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, sir. Si Tevez nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi, ba't kayo tumatawa? I'm just saying what I need to say. Your Honor. Yes, go ahead, Mrs. Alameda. Yes, thank you, Your Honor. Bali po dun sa sinasabi po ni Major Abrogena na hindi po kagad na-identify yung mga victims, dun po sa sasakyan, Your Honor, is may nakahang po na ID si Vice Mayor dun. So, kaagad makikita po nila na Vice Mayor yun. So, yung sinasabi po niyang hindi nila na-identify kaagad, imposible po yun. At saka, kung ano yun, government-issued vehicle yun, di ba? Kasi red plate eh. Yes, Your Honor. Oo. Kayong Abrogena, hindi kayo nagtataka, gobyerno ito, inambos. So, dapat, chinik nyo kagad doon ang mga laman doon sa loob. O may ID, mayor pala ito. Gaano katagal yun nalaman na mayor pala yung, vice mayor pala yung victim doon? Bali, sir, yung team ko, sir, team ni Captain Biado, sir, ang pumunta. Tapos in-inform niya ako, sir, kasi hindi pa nila linapitan yung kwan. Hindi pa sila nag-search, sir, kasi nagtawag sila ng mga soko, sir, to process the crime scene. So, tinignan nila muna yung... Ibig mong sabihin, hindi nila nilapitan? Hindi mo lang tinignan kung may buhay pa doon na pwedeng dadalhin sa ospital? Tinignan, sir, pero hindi sila muna kinalkal yung mga konser. Tinignan nila yung mga konser. Tapos nagtawag sila ng mga yung MDR, sir, na kasama. Okay. Yes, sir. Kaya hindi muna nakuha yung mga pangalan ng mga victim during that time, sir. Kasi nagbigay sa akin ng mabilisang information yung deputy ko. Then immediately, sir, in-inform ko kaagad yung PD namin, sir, para sa kanyang, para alam niya yung incident na nangyari sa area, sir. Yes, hindi ka pwede magbubulat-lat doon. You are contaminating the crime scene. Yes, sir. Kapag makialam ka, dapat yung suko ang magbubulat-lat doon. Yes, sir. Kaya hindi masyado, hindi nakuha kaagad yung mga ID, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, meron pang gusto magsalita? Yeah, Siguro, Mr. Chair, if there's anything to be learned here, yung buong paglalagay ng checkpoint, A, and then B, yung HPG dapat, nagagawa nilang kanilang trabaho, nagpapatrolya, and then C, dapat yung pong, which is very important to me right now, yung sana matuloy na yung batas na ipapanukala ko at kasama kayo na ilagay na po natin sa, hindi na po sa mga politiko ang jurisdiction ng mga chief of police at PD and even RD, wag na po sa mga politiko, hindi sa national government na. Nang sa gayon, hindi po magagamit o matatakot ang mga chief of police na gawin yung kanilang trabaho because they're beholden to the mayor, not anytime pwede silang sibakin. Yes,
matagal na na-issue yan eh. Pero, Joe, nakapag-file na ba tayo ng amendment para dyan? O hintayin mo pa yung committee report sa Digamo killing? Hintayin pa? Meron gusto magsalita? Sir, Yes, Mayor. may I add something, sir? Go ahead, go ahead. Nandito po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Tapos nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Huwag ka masyadong mag-react doon sa kaso ni Matanong ko lang, Davis. Malayo yun. Yung sabi ni Senator yeah, Paul. sabi ko lang, so, nagsimba ho kayo, ano yung, anong church po pinunta nyo at anong misa po inatira nyo, anong oras ng misang yun? At sino po yung pare? Sa pala, Christ the King po. Christ the King, anong oras Sa po may yun? Herodes, 9:30 po AM. 9:30 a.m. Eksakto ng Yung nung start. habang nangyari ang ambush, nandun po kayo sa simbahan sa pagkakaalam nyo. Opo, Sino pong kasama nyo nang magsimba? yung asawa ko po, sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may Quezon City ata. Rodriguez. Rodriguez. Doon po dati kayo palagi nagsisimba? Opo, sir. Okay. Hindi niyo po siguro alam yung pare, at that time? Si Father Jerry Orbos po. Pero ano po yung gospel noon kung matatandaan niyo kung kayo nakapokus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel of the day. Siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon. Medyo matagal na po yung concert. Iba-iba naman po yun. Sige. Okay. Excuse me, Your Honor. Anyway, Mayor, sandali lang, ma'am, sandali. Yes po. Mayor, is it true that ang first councilor ng bayan ng Bagabag is your father? Pari po. Ha? Pari po. Apare pala. Ang Apare is your father. Opo, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that complaint na nasa kuha ngayon, Sangguniang Panlalawigan, just like the Misamis Occidental incident, yung mayor doon na-suspend by the Sangguniang Panlalawigan na nagtalakay ng kanyang kaso. Kapag ikaw ay nasuspende, sinong papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? First na councilor po. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda. Sinabi mo daw na hindi ka papayag na yung Vice Mayor ang uupo, papalit sa'yo kapag ikaw ay nasuspende. Wala po akong sinabi na ganun, sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand? Yeah, go ahead. Yes, Your Honor. Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya, I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na-feel na parang nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya shinare yung nangyari sa kanila. Even a simple condolence, we never heard from him or his family. Wherein there was once a time na close naman po kami because I was an acquaintance maybe. Wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting assistance, walang Financial assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Kaya nga, the list that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, meron o wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko, yung nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Gusto ko Given yan, alam ko yan, pero yung tinatanong ko lang, LGU po yun, not from them. From LGU po. LGU. Through his leadership. Okay, thank you. Mr. Chair, tama nga naman yung sabi nito ni Ma'am. Mayor, nung makarating sa inyo na inambush po si Vice, hindi man lang kayo nag-extend ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa burol? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi po sa akin na
Ayaw po nila akong makita na pupunta po doon sa burol. Sino nagsabi na ayaw ka makita? Yung mga tao po na Sino mga tao? malapit sa kanila po. Sir. Sino mga tao malalapit sa kanila? Bali yung nag-istorya po na kwan, sir. Hindi kasi sir, Sa kung, mama ko. kung wala kayong tinatago, wala kayong iniisip, malinis konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Eh kung talagang kaibigan yung inyong Vice Mayor, wala kayong problema sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could have at least, kahit man lang, sige, natakot ka pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka Yes, sa pamilya na condolences, nakarating na sa akin, yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that. Is there anything I can do to help you? Just let me know. Yung mga ganon salita, wala ano? Po si Kapapul po ang tinext. Meron, ko. wala. Ganun Si Kapitan Raul po ang tinext ko po noon. Sir. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate Yung family? kapatid niya po. Bakit hindi po mismo yung immediate family? Yung asawa po ni Vice? Siya po ang talagang class ko po noon. Maski na. Kasi Vice po yun eh. Dapat lang bilang as a courtesy and respect to the wife of your Vice Mayor, kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook account, Facebook page. May post naman po sa page. Meron kang pinost? Sa Sabi page. wala. I did not see any post po Sa page regarding po. that. Ang naipost po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si Oh. Romel Josenia. Yun lang po ang nakita kong shinare ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Oh, sana meron kang post doon. Doon sa page po ng kwan. Wala raw nakita eh. Wala po, Sa- Mayor. Si Romel po, yun po yung sa personal na kwan ko po. Yung missing ang hinahanap niya, ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa, His constituents, by the way, Your Honor. That's why we're expecting his sympathy to us. yeah, pero Kasi- una sa lahat kasi, Galing sa legislative staff po kasi yung sabi. sandali po, Mayor, di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo, kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na narinig ko na na-ambush yung husband mo, I'm so sorry, and then nag-post ka sa social media accounts mo na pumanaw na itong si na ambush, don't worry, I will go to the bottom of this investigation, etc. I'll help in the investigation. Wala ka man lang ganon, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganon. Opo, sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita, ganun po, sir. Hindi, ayun, ayaw ka makita. Sige, granting totoong sinasabi mo, granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man lang sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw kang papuntahin. Ayaw ka papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account physically. At least man lang, pinatype mo sa mga alipores mo na magpadala tayo ng condolences dito. Opo, meron naman po, sir. Bakit? Wala daw eh. Yes po. Kayo ba, ma'am, Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong konsehal. So, dating nagte-textan Oh. po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do, is to inform much more. Meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least man lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, na ambush yung mister mo and tutulong ko sa investigation, etc. Which you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino, magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung binibigyan na dahilan, hindi ka pinapapunta, may mga ayaw magpapunta sa iyo doon. Yun ang palagi mong binibigyan ng depensa. Or wala kang ginagawa na ganun, Mayor, dahil ini-expect mo na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind nagpagawa ng krimen na yon. Iniisip mo na ba yan na ako ang pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kamamatay na po, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mong ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismis kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is mag-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda.
which you did not do. Yun nga po ang nakapagtaas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana post sa social media para sabihin nyo, inambush yung ating Vice Mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapaimbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo kung anong tapat na sagot. Yung abogado na sabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasing pinagbibintangan kaya ayaw mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong, mag-cooperate at may simpatiya sa pagkamatay ng iyong Vice Mayor. Again, yung pa rin ang bibigyan mong dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi ko makonect po.